nababalita yung tungkol dun sa closure order. Meron ka raw i-impose na closure order dito. Ganito kasi yun. Nung una kasi di ba nasa kalsada ako. Tapos nung una, lumapit naman ako kay Mayora para matulungan sana ako bawal sa kalsada. Humingi ako ng tulong kung pwede ako mahanapan ng pisto. Hindi na naman may kaya. Mag-rent naman ako kung kaya ko. So, bibigyan niya ako ng pagkakataon sa tulong nila. So, okay naman sa Mayora talaga mabait. Kung nga lang sabi niya, mag-try ka lang. Kasi hindi naman pwedeng priority isa kasi masisira yung paano naman yung ibang vendor. Pagpili ka naman yung priority. Sabi ko tama nga naman. So, may plano si Mayora sana na bigyan kami lahat ng vendor dito sa lugar na to. Yun ang pag-usapan namin para sa lahat ng vendor. Ay dumating sa point na as in bawal na magtinda talaga bilang tayo na ng tiring. Mabuti na lang talaga. Mayroong tao na nagbagat ng loob na pinapisto ako dito kung saan ako nakapisto ngayon nang walang sinigil na upa. Kaya ang laki ng salamat ko dahil di ba nung biniringil ako dito mga 1 week na siguro di ako nagtinda. Kasi ang hirap maghanap ng pisto, di ba? Lalo na sa ganitong class marami ang customer. So pinapasok ako dito. Tapos pagdating naman dito, di ba bago na ako dito, siyempre hindi naman ganun kadali para makakuha agad ng shift permit. Kasi pagdating sa apartment, marami pong pag-inay na, may sanitary, yung mga hair, wala pa nga akong kitchen eh. So dumating lang taga City Hall na, pero naipag-comply naman ako bago pa sila dumating sa iba na kausap ko na naayos ko naman na. Ngayon dumating na i-close daw, kaya nag-schedule ako yung tindahan ko kasi wala kang permit. Eh sabi ko bakit i-close eh, ka-office ako lang naman, diba? Naipag-comply naman ako para magkaroon ng permit. So may nag-viral na video ko na yun. Tapos pumunta ko dito kay Mayora. Si Mayora, mabait talaga kasi binigyan niya ako ng 2 months para ayusin, para magkaroon ako ng permit lahat na makailangan. So, maraming salamat. Okay na, pinaprocess ko na yung permit. Pero wala pa time permit ko, pinaprocess ko na. So, nagsimula yung 2 months kailan? Wala pa naman ako 2 months. Kahit kailan na, siguro mga 3 weeks na to. Ano kasi, ang problema pa dito, di ba, meron pa tayo sa file. Yung gas tank, kinakabit na. Tapos yung blueprint, di ba, meron daw mga blueprint na yan. Eh, wala naman akong alam din, nalalaman ko na lang yun. Wala naman tayong alam sa pag-ibig sa mga permit. Kaya po mga first time ko. So, nihintay ko pa yun para malakad nila lahat. Galing din yun yung blueprint na sasabi sa engineering sa City Hall. Hindi na lang hinintay ko ng papel para ma-process na lahat. Ano ba tayo ng permit? May kitchen na tayo, all in all meron naman na, yun na lang, kasi lahat naman talaga may papel. Hindi ka nung kadali na pag kumuha ka, kahit may pambayad siya na may bibigyan ka kagad, dumadaan talaga sa tamang proseso, yung mga papers na kailangan nila. So yun, okay naman na. Mabuti naman binigyan ka ng pagkakataon para ayusin yung mga papel. Actually, mabait si Mayora. Ang nagpupusige lang doon talaga yung mga tao niya, hindi alam si Mayora. Nagulat niya si Mayora. Kaya kailangan din talaga buti na lang. Binigyan ako ng pagkakataon para makausap ko si Mayora dito sa Pasay na gano'n yung problema ko. So naayos na lahat. Kasi hindi niya din alam yan. Saan ito na ba magiging permanent yung pwesto? O pag may nakita yung gobyerno na lugar kung saan tayo pwede? Yes, actually kasi yung Diwata Paris Overload, ikakalat ko na po sa NCR sa buong Pilipinas kasi dito, hindi ko naman sinasabi na ito na talaga siya. So hanggang pwede ako dito kasi dito sa lugar nito, wala po tayong list of contract na kung ilang taon ako dito. So anytime pwede tayong paalisin. Pero meron akong isang kumpanyang tutulong sa akin na nag-aayos lahat para sa mga pisto ko. Para sa franchise, yung mga gusto mag-franchise. Ano pa franchise Yes, ka na? inaayos na po, nag-sign na po tayo ng contract. Yung iba kinu-construct na po, kaya maraming salamat sa Panginoon talaga na. Mag-iingat ka dun kasi di ba, alam mo na, baka magka-problema ka. Meron ka mga tao kung nakatiwalaan na hindi naman masyadong kabisado yung franchising. Yes, hindi, wala akong alam pero medyo naintindihan ko naman kasi may binasa akong papel na English tapos pinatranslate ko ng Tagalog na kahit naman sa Tagalog naintindihan ko naman pero okay na ako doon. At ang importante dito is magtuloy-tuloy talaga at ma-expand pa yung Diwata Paris sa tulong nila. Yun naman importante. Hindi na siya mawala. At least diba mawala man ako dito, meron pa ako sa ibang lugar. So yun ang mga plano ko talaga. Okay. Pag-usapan naman natin yung mga, di ba mga opportunities na dumarating sa buhay mo? Lumabas ka sa Batang Quiapo. Wala labas pala. Paano ba yun? Lumabas na ako pero lumabas na ako. Actually, magpapasalamat din ako, diba? Kasi syempre, diba, yung iba mahirap kunin yung ma-exposure sa TV. Tapos ako, talagang dumating sa akin na hindi na ako. Salamat